Hello! So, i-share ko lang kung paano kami nag-visa run dito. So, we went to Laos last Monday para sa visa run namin kasi nga meron pang mga inaasikaso yung papeles namin kaya hindi na-process agad yung work permit namin at saka yung TRC. Now, umalis kami dito ng Tai Nguyen at around 9 o'clock. Nag-book na yung manager namin ng taxi or halan. Halan. Yun yung parang black bus. Yung tawag dito, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lang kayo na pasahero. So, papunta ng Hanoi, it's like 1 hour and a half travel. So, sa travel pa lang, dahil hindi nga ako kain ng dinner, kumakain na ako ng apple at saka yung grapes na nilagay ko sa bag. Now, pagdating namin ng Hanoi, bigla kaming iniwan ng parang doon lang sa bridge lang. Nagulat kami, bakit kami pinababa? Di pa naman kami dito yung sabi niya, mag-ride na lang kayo ng taxi from here. So, nag-ride kami ng taxi papunta ng Lotte Center, Hanoi pala yun. Okay. Dalawa kasi yung Lotte doon sa tawag dito, sa Hanoi. So, doon kami sa Lotte Center. Tapos, nung pagdating namin doon, hindi namin ini-expect na ganun ka-lamig. Kasi from here, sa Tai Nguyen, hindi siya kasi ganun ka-windy. Dahil nga, mabundok itong city na ito. So, pagdating namin ng Hanoi, nagulat kami na ubod ng lamig. Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Tapos gutom pa kami. So, tapos naiihi pa kami. Hindi namin alam kung nasan yung CR. So, ginawa namin, naglakad-lakad kami, nagtanong-tanong kami sa security guard kung ano yung gagawin, kung ano yung saan yung bibilhan ng pagkain, yung ganun ba. Tapos natuwa pa ako kasi nung bumili kami ng pagkain, turo-turo, ganun, kasi hindi nga sila nakakaintindi. Lang, yung sidewalk lang. Tapos tinuro ko yung tinapay. Akala ko, lalagyan ng mga ingredients sa loob, yung banh mi, ganun. Yung binigay lang talaga sa amin, yung tinapay lang talaga. Walang laman. So, nagturo ako, no, I want that. I want the sausage, I want the egg, ganun ba. So, yun na yun. Naghintay kami doon hanggang 1 o'clock. So, mga 1:10, dumating na yung van. Halan din siya type, yung papunta ng ng Laos. So, nakaupo lang kami. Hindi siya sleeper bus. So, mga 1:15 kami umalis ng Hanoi. So, dahil nga pagod na rin ako, nakatulog ako sa bus. I mean, yun sa van. Nakatulog ako nung around mga 6:30, siguro 6:45. Dumating kami ng border ng Vietnam. Bali, naghintay kami doon ng mga 30 minutes pa siguro or 45 minutes bago nag-open ng sorry, hindi pa nawawala yung ubo ko, ng 7:30. So, pagpasok namin doon, prepare nyo lang yung passport nyo, ipakita nyo sa gate. Tapos, may isa pang lalakarin na parang siguro mga ilan ba? Yung not metro. Yeah, metro. Yung siguro nasa 20 or 30 meters. Ano ba? Oo, mga 30 meters. Yun, makikita mo yung building. So, mag-prepare ka na ng 50,000 Vietnam dong for the stamping. So, nagpa-stamp kami doon for our exit.
Tapos lumabas kami, umuulan-ulan pa nung time na yun. Tapos kasama pa namin yung husband at saka yung anak ng friend namin na nasa Hanoi na rin. So 2 years old siya. So ina-assist namin yung daddy. Dahil nga sila lang dalawa yung nag-exit. Then nakalimutan ko pala. Sorry, nakalimutan ko, no. Right after pala na magtatak na yung tawag dito, yung Vietnamese immigration ng exit nyo sa passport, yun, ipipicturean nyo siya, tapos isasend nyo sa Zalo, kasi na gumagawa na si Stella ng GC nyo. So, i-ano nyo doon, isend nyo sa kanya yung whole na 2 pieces ng passport nyo, yung whole ano talaga ng passport. So, ito, lalagay ko dito, yun. And then, that's a time na ipaprocess niya yung e-visa nyo for para pabalik kayo ng Vietnam. So, yun yung bilin niya. Ipapadala yung exit stamp nyo. Yun. Okay? Paano pa paglabas namin ng immigration ng Vietnam, naglakad pa kami ng napakalayo, paakyat pa, pabundok. Yun, siguro mga nasa 600 to 700 meters. Ganun siya kahaba, ganun siya kalayo. Hindi naman siguro. Half kilometers lang siguro, ganun. So, paakyat siya, pabundok, wala kang makikita na kung ano. Tapos, pag nandun ka na ulit, bigay mo yung passport, mapakita mo lang, bibigyan kanila ng yung ano ba yun, yung tinatawag nila na yung travel hindi ko papakita ko na lang, nandito, i-ano ko sa screen ko dito, yun, ilalagay ko, yun, so ilalagay mo yung pangalan mo, lalagay mo yung passport mo, tapos yung kung ano mga detalye na hinihingi nila, and then after that, ibigay mo ulit yung passport mo, ilagay ka ulit ng 50,000, so dapat meron ka ng barya-barya na 4 na 50,000 kasi hindi sila nagsusukli. At saka, pagkatapos nun, kukuhaan ka lang ng picture, tataka na naman ulit. At maghintay ka lang ng message ng agent nyo. By the way, our agent is si Stella. Siya yung mostly nag-a-assist sa mga Pilipino dito sa mag-visa run, or not only with the Filipino, pero common siya sa mga Filipino. Now, naghintay kami sa waiting shed. Hindi ko alam kung saan yung canteen kasi sabi ng co-teacher namin na nauna na mag-exit, may canteen daw doon. So, sandali, baka hindi ito naka-reverse ang camera ko. Ano ba? Naka-reverse pa camera ko. Wait, ha? Sandali lang, ha? Baka kasi hindi naka-reverse yung camera ko. Yun, reverse, auto-rotate pala. Yun. So, tinatanong ko kung saan yung canteen kasi naiihi na talaga ako. Every time na uubo ako, talagang naiihi ako. So, habang naghihintay, kumakain muna kami doon. Tapos, may isa kasi kaming kasamahan na sinundo kami doon sa baba. Sabi niya, maglakad pa kayo doon yung canteen. So, paakyat pa kami ulit. Akyat kami siguro, naglakad kami ng mga 5 minutes na lalakarin doon sa taas. Yun, meron doon parang mga kubo-kubo na nagbebenta ng mga pagkain. Pwede kayo doon mag-snacks at saka magkape, gano'n. So, may mga luto sila. So, habang nandun, nanginginig na naman ulit kami kasi nga umuulan. Ang ginaw talaga doon. So, nakatulog ako doon habang naghihintay. At around mga 11:15, gano'n, nag-message na si Stella na, labas na kayo ng border.
punta na kayo ng Vietnamese border dahil Laos border pa pala. Kasi nandyan yung visa nyo. So, same process. Nagbigay yung passport, yung nagsulat-sulat na naman ulit kami, and then kinuha ng picture, tapos bumaba na kami, naglakad kami ulit pababa sa Vietnam border, and then doon binigay namin yung passport namin, tapos nag-message kami kay Stella saying na nandito na kami nagpa-process na kasi parang ilalagay ata nila sa system, ganun. So, pero prior to that, sinave na namin yung visa namin na 3 months. So hindi na namin nabigay yung screenshot or yung photo. Nandoon na sa system nila. So tinataka na ulit, yung ganun. And then after that, bumalik na naman ulit yung halan na sinakyan namin, yung service namin papunta doon. Sumakay kami, and then we had our free lunch. Kaso nga lang doon sa taas, doon sa yung sa kantin na yun, kumain na ako noon napakarami kasi parang may adobo type, yung ganun. So gutom na muna kasi kami. So yung lunch, nagsisi talaga ako kasi yung lunch ang sarap-sarap. Wala na akong malagyan ng kinakain ko. Kasi nga bawal ako ngayon na marami yung kain dahil nga sa medical ko. So pinapa-diet kami na ngayon, and then we will have our second medical. So nag-travel na naman ulit kami ng 8 hours. So from like 12:30 nakarating kami mga 8:30 na sa Hanoi. So yung travel is from Hanoi, it's like 1:15. Nakarating kami siguro sa border mga 6:30 or mga 7, ganon. So yung pabalik, medyo medyo matagal siya ng konti kasi nga may stopover kami na lunch at saka nag-stopover para umihi. Nagtingin-tingin ng mga mabibili, ganun ba? Yun. So, nakaabot kami like 7.5 hours or 8 hours talaga na papunta ng Hanoi. And then, after ng pagdating na namin ng Hanoi, yun, sobrang cold nung pag-alis namin. Mas higit pa na sobrang lambig nung pagdating namin. Talagang nanginginig na talaga kami. Gumagano na talaga kami. So, yung suot ko is like meron akong sando sa loob. Meron akong polo shirt. At saka meron akong sweater. Tapos may shawl pa ako. Tapos, yung sa baba, meron akong pants, tapos may leggings ako na pang winter. Tapos yung dalawang socks, lamig na lamig pa rin ako. Kami dalawa. So, naghihintay kami ng sundo namin na limousine. Kasi nag-book na naman ulit yung manager namin, papunta ng Tai Nguyen. So, nag-travel kami around 1.5 hours to 2 hours kasi nag-ikot-ikot pa siya, nagkuha ng ibang passengers. Yung nakarating kasi siguro kami dito mga 10:30 or almost 11. Ayun, pagod talaga kami. So, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Ako, nag-Milo lang ako at saka nagtinapay. Tulog agad dahil alakalain mo parang 12 hours yung pag-process namin ng visa namin, and then after that the next day pasok na naman ulit sa work. So hopefully this time mapaprocess na yung work permit namin. We are really hoping na maprocess na kasi mas madali na mag-invite ng family kung merong work permit dito. Alright, so that's all for now. I'll see you in the next update. Bye!